Ngayong gabi sa The Veronica Chronicles. Agosto 12 ng taong ito na magsimulang muling mag-alboroto ang bulkang Mayon. Technically speaking, nasa eruption stage po tayo ngayon. Yan bilang gabay sa ganitong panahon, ano ba ang mga kagyat na gawain? Una-una, evacuation. Muling nangamba ang ilan. Yung kalangitan, marami siyang usok. Tinitingnan nila yung bulkan. Oo. Baka sumabog na sila, tulog. Mula sa mga eksperto nag-aaral sa kilos ng bulkan, Within weeks, magkakaroon po ng eruption. opisyal ng pamahalaan, It's a nation. Keep villages safe. at mga residenteng tila kakambal na ang pagputok ng bulkan. Sana naman ang may volcano sumabog na. Ang lahat hinihintay ang muling Big Bang ng Mayon. Maaga yung declaration eh. Magandang gabi, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ito ang pinalawak na pagbabantay at pagbusisi sa mga usapin at isyu ng bayan ng The Veronica Chronicles. Nababawasan ang kita ng pamahalaan. Lumilikha din ito ng hindi nakapagkakaroon ng batas na pagkakaroon at pagkakaroon. Taong 1814, isa sa mga taon sa kasaysayan kung kailan mahigit 1,000 residente ng Albay ang namatay dahil sa mapaminsalang pagputok ng bulkang Mayon. At ngayong taon, muli na namang nagngingit-ngit ang bulkan. Tila pagbabadya ng muli nitong pagpapakita ng kanyang lakas. Takot lang po kasi talaga yung sinasabi na noon ng mga matanda na ang bulkan na yung bundok daw, yun daw ang pusod ng ang bulkan ng pusod ng upo ng daigdig daw dito. September 15, 2014, nang agarang iutos ni Albay Governor Joey Salceda ang paglikas ng mga residente na nasa sakop ng 6-kilometer permanent danger zone. Itinaas na kasi sa Alert Level 3 ng PHIVOLCS ang lagay ng Mount Mayon. Ayon sa PHIVOLCS, may na-monitor silang mga abnormal na aktibidades sa loob ng bulkan na nagpapahiwatig na maaari na itong sumabog. Inirekomenda ng PHIVOLCS ang 6-kilometer radius permanent danger zone sa paligid ng bulkan at ang extended 7-kilometer danger zone naman sa timog silangang bahagi ng bulkan dahil sa panganib na magkaroon ng lava flow, biglang pagsabog, mga rock falls at landslide. Sabi ng PHIVOLCS, maaaring sa loob ng ilang linggo ay magkaroon ng major eruption. Nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone na pumapaligid sa bulkang Mayon si Aling Gloria Bata. Kung kaya't hindi na raw sila umangal nang palikasin sila ng mga otoridad. Kasi natatakot na kami. May phobia na kami kasi sa Mayon eh. Nung unang pumutok dito, ang daming yung buhangin. Pero ngayon sa awa ng Diyos, hindi masyado. Pero minsan, nung kagabi, ang lakas naman ng ng usok niya. At saka lumabas yung apoy sa bunganga niya mismo. Dumadaloy pababa. Ang pamilya ni Aling Primam ay kabilang sa mahigit 55,000 katao na dinala sa mga evacuation centers nang magsimulang mag-alboroto ang bulkan. Dito kasama rin niya ang kanyang kapatid na si Aling Clarita. Ilang beses na rin daw naranasan na magkapatid na tubong Barangay Alcala sa Daraga, Albay ang pagtira sa evacuation center sa tuwing sasabog ang bulkan. Sanay na po kami, madam. Kahit mahirap ngayon nga, para siguro marami na dyan na laging high blood. Dahil siguro, madam, sa yung isip namin, uuwi kami doon, babalik. Hindi naman lahat na punta dito yung pamilya namin. Pero napansin namin na karamihan sa mga evacuees ay mga babae at bata. Desisyon daw kasi ng ilang kalalakihan na hindi sumama sa paglikas dahil sa hindi raw nila maiwan ang kanilang mga hanap buhay. Ito, may mga militar nga doon. Ang kaso, madam, di maiwan yung palay doon. Bakit ho? Yung doon, yung masita, yung orchids. Hanap buhay po, madam, doon.
Ang asawa at anak na lalaki ni Aling Prima Mendebil ay naiwan rin sa kanilang tahanan para bantayan ang kanilang mga alagang hayop. Kasi po, mayroon naman po kami mga alagang hayop. Pag sabi ko, tingnan na lang po yung bulkan kasi nakikita man lang po yung kung talagang malakas ang ng apoy. Pag malakas na, takbo na lang po sila. Kasi mayroon naman doon mga sasakyan, pang sariling sasakyan. Kasi po, mahirap naman kung lahat dito. Wala naman lahat na pangailangan na kukuha po dito. Mayroon po mga anak na nag-aaral. Yung pamasahe nila, inahanap doon. Kaya po, ganun po kami. Yung mga maliliit dito, yung matanda doon. Kasi sila malakas ng magtakbo. Salit-salitan din daw sa pagtulog ang mga kalalakihan para mabantayan ng bulkan. Hindi naman po sila maagang matulog. Tinitingnan lang yung tapos pag umaga na, tutulog na sila. Kasi pag pa ng gabi, hindi naman po sila natutulog. Bakit sa palagay niyo yung pag sumabog ang bulkan sa gabi? Hindi po. Kaya po, tinitingnan nila yung bulkan. Oo. Baka sumabog na sila, tulog. Kung tutuusin, mainam na raw para kila Aling Clarita na maaga silang pinalikas. Ayaw na rin kasi nilang muling maranasan ang isa sa pinakamapaminsalang pagputok ng Mayon noong 1968. Po, dumilim yung kalangitan, marami siyang usok. At saka po yun, nagtatakbo na yung tao, saka po kami ng po. Nasa palayan kami noon, nag-aalit kami ng damo. Makita ko nagtatakbuhan. Ngayon, kala ko kung may ahas. Nung sabi nung nung ganyan ko, umuwi po kami. Pag-uwi ko sa bahay namin, wala na doon yung pamilya namin. Isinakay na pala nung kapitbahay at saka teacher na doon sa Matnog. Ayun, nagwatak-watak yung mga gamit ng eskwela doon. Saka yung anak ko po na si Richmond, na po doon ng laba. Ito po, namaga niya. Inano nga dyan sa, Albay, probinsya Albay noon. Nasunog ang mukha niya? Po, doon sa yung abo. Ayon kay Aling Clarita, ang pinakatatakutan niya ay ang abutan sila ng lava. Ang init kaya noon, nung naranasan namin talagang mainit yung daon ng saging madam naluluto pag yung abo. Simula nang nagpakita ng senyales ng pagputok ang Mayon, sinimulan na raw ni Aling Alma Apanapaw ang pagkuha ng larawan ng bulkan na abot tanaw mula sa harap ng kanyang bahay. Ipinadadala raw niya sa kanyang mga kamag-anak at kaibigan ang mga larawan. Every morning na I wake up, tinitingnan ko kung anong status na post it sa Facebook ko para nakikita ang mga friends ko. Yan lang, routine. Bagamat labas na sa itinakdang 6-kilometer danger zone ang bahay ni Aling Alma, kitang-kita pa rin sa kanyang mga larawan ang pagbuga ng usok at apoy mula sa bunganga ng bulkan. Pero wala raw ito kumpara sa aktwal na pagsabog ng bulkan. There are even times na kung titingnan mo maganda siya pero dangerous talaga Kasi when I was in college, I remember ko parang, alam mo yung fireworks, yung fountain, ganun yung Mayon. It's beautiful pero nakakatakot. Noong May 7, 2013, napabalita ang pagkamatay ng 5 mountain climbers at isang tour guide. Bigla raw kasing nagbuga ng pyroclastic materials ang bulkan. At ito ang nais iwasan ni Governor Joey Salceda. Nais din niyang makamit ang zero casualty goal ng probinsya. May mga ilan naman na hindi pa lumilikas kahit nasa Alert Level 3 ang bulkan. Ang Alert Level 3 kasi ay nangangahulugang lumalaki ang posibilidad na sasabog na ang bulkan sa loob ng ilang araw o linggo. At kapag itinaas sa Alert Level 4 ng PHIVOLCS ang estado ng Mayon, ay mandatory na ang paglikas. Sa Alert Level 4 ay malapit nang lumabas ang magma at maaaring magkaroon ng hazardous explosive eruption sa loob ng ilang oras o araw. Ang Mayon Volcano ay tinuturing na isa sa pinakamagandang bulkan sa mundo dahil sa perfect cone nito. Subalit itinuturing din ng mga eksperto na isa sa pinakaaktibong bulkan sa bansa.
May taas ito na 2,463 metro. At sa loob ng 400 taon ay 48 beses na itong sumabog. Naitala ang una nitong pagsabog noong taong 1616. Ang pinakamapaminsalang pagsabog ng Mayon Volcano ay naganap noong unang araw ng Pebrero 1814. Mahigit 2,200 katao ang namatay sa naturang pagsabog ng bulkan. Ang bayan ng Cagsawa ay natabunan ng abo na umabot ng 9 metro. Ang pinakamahabang walang humpay na pagsabog ng Mayon ay naganap noong 1897. 7 araw na tuloy-tuloy na nagbuga ng apoy ang bulkan na ikinamatay ng daang-daang katao. Ang bayan ng Bakakay ay nalubog sa 15 metro ng abo. Nang tumama naman ng bagyong Reming sa Albay noong November 2006 na nagdulot ng malakas na pag-ulan, isa namang matinding mudslide ang naganap mula sa crater ng Bulkang Mayon. Ikinamatay ito ng mahigit 500 katao at mahigit 500 iba pa ang iniulat na nawawala sa mga barangay sa paligid ng bulkan. Ito ang Barangay Padang sa Legazpi City. Bahagi ito ng 8-kilometer extended danger zone. Noong 2004, nang sumabog ang Mount Mayon, umabot dito yung mga bato mula sa bulkan. Ngayong 2014, nag-aalboroto na naman ang Mount Mayon kung kaya't pinapa-evacuate na ni Governor Salceda ang mga tao dito dahil baka maapektuhan uli ang lugar na ito. Kwento sa amin ni Edmar, matao at masiglang barangay raw noon ang Barangay Padang. Subalit matapos ang mudslide, mga tipak-tipak at mga malalaking bato na mula sa bulkan ang nagkalat sa paligid. Bulkan, yung pagragasa niya dito. Bali, lahat ng maraming dito maraming bahay. Isang barangay ito Tapos, yan nakikita nyo, ano pa yan? Yung parang masagana pa sila, may marami pang halaman. Tapos, then, pagbagyo ng Reming, 2006, November 30, biglang buhos yung tubig dito. Tapos, ganyan nangyari. Isang memorial marker ang nakatayo ngayon sa lugar bilang pag-alala sa mga yumao at paalala sa isang malagim na pangyayari sa probinsya ng Albay. Yan na baboy ramo, bumababa na yan, ang mga usahas, bumababa. Ayun ang palatandaan ng mga taga dyan sa puno ng Mayon. So these people, hindi naman ganun na ilagay natin doon sa evacuation, bigyan natin ng pagkain, bigyan natin ng bigas, hindi ganun kadali. Dapat, we have to show to them that the danger really is imminent. Zero casualty ang target ng probinsya ng Albay kung sakaling pumutok ang Bulkang Mayon. Kaya't ang kanilang naging hakbang ang maagang pagpapalikas sa kanilang mga nasasakupan. At habang ang lahat hinihintay kung kailan nga ba puputok ang bulkan, ang mga problema sa evacuation centers hindi na raw mapigilan. The goal of the province within disasters, these are two things. One, that development should proceed in the midst of, kahit sa gitna ng kahirapan, dapat patuloy ang paglago ng ekonomiya. Pangalawa, na walang may iwanan o mamamatay dahil lang mayroong disaster. That's zero casualty. Ayon kay Albay Governor Joey Salceda, stratehiya ng kanyang administrasyon ang pagbibigay insentibo sa mga evacuees para pumayag silang magpalikas. Kasi kung hindi mo bibigyan ng incentive yan, hindi yan susunod. O wala kang paniguro na yung mga baka ngayon nandyan niya, kinabukasan wala. Kabilang daw dito ang pagbibigay ng 5 kilong bigas mula sa provincial government kada araw para sa bawat pamilya sa evacuation centers. Ang ulam naman ay galing sa mga lokal na pamahalaan ng bayan o syudad. Maliban sa pagkain, may mga aktibidades din para malibang ang mga evacuees. Para hindi nga umuwi, para hindi sila maboard. So we have designed, planned, and targeted 360 events. Bawat nung 45 evacuation camps namin po ay dinadala namin ng entertainment, singer, misa, nagpapamisa kami, kami po ang nagsiset ng religious celebrations, may mascot,
may acoustic, may banda ng PNP tsaka AFP, tapos may magicians, tsaka clowns. Naglaan din ng budget si Governor Salceda para sa conjugal passes para sa mga mag-asawa. In the context of an evacuation, those are holy desires. Na kailangan po, yan po natutunan ko sa mga Jesuita, na dapat yung mga pangangailangan masagot. Pagkain, shelter, tubig, hygiene, pati na po yan, sa physiological need. Sa Maslow theory, nasa number 1 yan. Magbabayad. Kayo magbabayad? Conjugal pass. Nasa budget po na. Ayun, magkano hong binudget nyo? Isang kalahati million. Para doon? Para sa, out of the 311 million, it's not even 1/2 of 1% of the total budget. Sa tulong naman ng United Nations International Children's Education Fund o UNICEF, 155 tolda ang itinayo para magsilbing pansamantalang classrooms. 76 na paaralan sa Albay ang nakapaloob sa 8-kilometer extended danger zone. 45 paaralan naman ang ginagamit bilang evacuation centers. Isa sa mga ginawang evacuation center ang Baskaran Elementary School. May mahigit 500 pamilya o 1,400 katao ang inilikas dito. Ayon sa principal ng paaralan na si Ginang Evelyn Grajeda, napagkakasya sa isang silid-aralanan mula 18 hanggang 22 pamilya. Ay nako, nakikita mo ma'am yan. Kung ano talaga sila, overcrowded. Tapos nagtsatsaga sila sa, yan ang ayuda sa kanila, 5 kilo rice. How often, gaano kadalas ang bigas ninyo? Every other day? Oh, yun ma. Every other day binibigyan sila? 3 days daw eh. Halimbawa ngayon, susundan after 3 days naman. So paano po yung ginagawa nila dito? Sa isang classroom, ilan pamilya? Sa dito, 26 may 26 families, may 21, may 19, may 18. Sa isang classroom? Yes, ma'am. Gaano kalaki po ang isang classroom? 7x9. 7x9? Paano sila nagkakasya? Yan, baka dyan na lang sila. Nagtsatsaga. Tabi-tabi. Oo, naglalatag na lang sila sa sahig. Oo, parang may mga banig sila. Dikit-dikit kami, hindi ka makagalaw. Siyempre mahirap. Saka hindi ka makaano ng paa mo. Ganyan. Hindi ka makakaunat. Kaya sumasakit na yung tuhod ko, tsaka likod. Nagtitiisya na lang namin. Maliban sa pagsisiksikan sa tulugan, reklamo din ng ilang evacuees, kulang daw sa 5 kilo ang natatanggap nilang bigas na ipinangako raw sa kanila ni Governor Salceda. Mula sa tanggapan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, sinilip namin ang paraan ng kanilang ginagawang repacking. Kaldero ang ginagamit nilang panukat sa halip na timbangan. At nang hiramin namin ng isang supot ng bigas at ipatimbang, 4.5 kilo lamang ito. Inirereklamo rin ng mga evacuees ang mga comfort rooms. Barado po yung isa. Tapos pag kailangan na gamitin or maudo yung ibang tao, hindi na po maghintay na lang kasi yung isang CR barado na. Kaya yung kailangan talaga namin dito, yung CR tsaka tubig. Ang mga hayop naman ay may sarili ring evacuation centers. Dito, dinadala ang mga alagang hayop ng mga evacuees para hindi na bumalik ang mga ito sa mga danger zones. May 20 milyong pisong pondong inilaan para sa pagpapakain ng mga hayop at inaasahang tatagal ito ng 70 araw. Pero mas malaking problema ni Governor Salceda ngayon ay kung papaano mapagkakasya ang pondo para sa pagkain ng mga evacuees, sakaling tumagal ng higit sa 1 buwan ang pananatili nila sa mga evacuation centers. Yung pagdating sa bigas, yung provincial government mo, mayroon po kaming sapat para sa 14 na araw. Ngayon is the 12th day. So may 2 araw pa ako. Tapos, nagbigay na rin si Presidente ng 17 days para mabuo yung 1 buwan. Yung World Food Program, nagdagdag pa ng 30. So meron kaming good for 31 days mula ngayon. Ang problema ko, ulam. Only rice nga kami, pero wala kami pang ulam. Noong 1984,
Marso nagsimulang mag-alboroto ang bulkan at tumagal ito ng 5 buwan bago sumabog. Ayon kay Governor Salceda, halos ubos na ang calamity fund ng Albay dahil sa nagamit na ito sa mga nagdaang bagyo. Bawat paglikas kasi ng mga tao mula sa mga danger zones ay gumugugol ng 352 million pesos ang lalawigan. Ayon naman kay DSWD Regional Director Arnel Garcia, nakahanda na ang mga food augmentation para sa mga evacuees mula sa national government. We just prepositioned a total of 7,106 family food packs at ito ay nagkakahalaga ng 2,418,882. At this point, ang total na na-release ng DSWD ay umaabot na kami ng 9.1 million as support. Hindi pala, wala pa yung 17 days kasi yung initial day pa lang, we provided na the essential kits for the evacuation. Yung mga nakita nyo na malong, na gamit nila, yung mats, at saka mosquito nets, and then bottles of water. 40 milyong piso naman ang inilaan ng Malacanang para sa susunod na 17 araw na pangangailangan na pagkain. Yung food pack niyan, ang nakalagay dyan, 6 kilos of rice yung binigay natin. 4 tins of sardines, 2 corned beef, 2 meatloaf, at saka 6 pieces of noodles. Balak na rin ng DSWD na irehistro sa Pantawid Pamilya Pilipino Program ang ilang evacuees. Ito yung mga pamilya na hindi pa napapasali, tignan na namin. Yung mga bumabang evacuees, i-assess na namin kung they have family below 18 years of age, children. I mean, so pwede na natin itong makuha at marehistro na natin. At the same time, tinitignan rin na namin kung ano yung mga supplemental livelihood program namin pumasok na. Kasi naman, baka naman makakita tayo dito ng families nito at instead of come up with an alternative livelihood na hindi nila na magstay roon sa malapit na area. Sinabi ni Governor Salceda na prioridad din nila ang kalusugan ng mga evacuees. We have a clinic in every evacuation camp. We have 45 clinics manned by 3 nurses every 12-hour shift. And all these evacuation camps are linked not just by communications but operationally to a hospital. Ayon sa Provincial Health Office, patuloy na tumataas ang bilang ng may respiratory diseases at diarrhea sa mga evacuation centers. Umabot sa mahigit 700 katao ang iniulat na may sakit. Pinaghahandaan naman ng health authorities ang matinding epekto ng pyroclastic flow sakaling sumabog na ang bulkan. Ayon kay Dr. Eric Raborar ng Bicol Regional Training and Teaching Hospital, ito raw ang naging malaking sanhi ng pagkamatay ng maraming tao noong sumabog ang bulkan noong 1897 sa bayan ng Santo Domingo. Yung pyroclastic po, yung ano yun yung ito ay mainit na usok na nanggagaling sa pagpumutok ng mayon, pwedeng magkaroon nito. Ito ay naghumahag sa lupa, gumagapang sa lupa. Ang bilis ho nito is 500 kilometers per hour. Ganun kabilis, tapos mainit siya. Na lahat na nadadaanan nito nasusunog. Maliban dito ay may mga health hazards din daw ang ashfall. Opo, yung sabi na ashfall po, yung kung sakasakali. Nakakasama po ito doon sa mga may sakit ng dati sa baga. Katulad ng may mga asthma ng dati, may mga COPD, yung chronic obstructive pulmonary diseases, yung mga sa mga matatanda at sa mga bata naman, mga sanggol. Kahit papano, sila yung mga primarily maapektuhan ng usok. Yung mga skin allergies, yung mga, syempre, may mga elements or may mga bagay na laman itong yung ashfall ng bulkan na pwedeng makaapekto sa skin mo kung sensitive yung skin mo. Payo ni Dr. Eric ay gumamit ng gas mask o di kaya'y basang-basahan para takpan ang ilong. Ilayo lang po talaga Tungkol sa ashfall effect, ilayo lang. Kung wala naman kayo magagawa at kayo talaga ay doon dadaan yung abo, wag nang lumabas po sa bahay. Ang mga residente naman dito sa Barangay Dita, Purok 4, na kabilang sa 8-kilometer extended danger zone ng Legazpi City, ay tila walang pangamba sa pagbabadya ng bulkan.
Patuloy pa rin sila sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain. Ang 59 anyos na si Aling Edna Toledo, abalang-abala pa rin sa pagtatanim sa kanyang sakahan. Dapat asikasin muna namin yung pagkain namin dito para pag nag-alisan talaga mayroon konti. Hindi masyado kami mahirapan sa pagkain sa evacuation. Ilang pagsabog ng bulkan na raw ang kanyang naranasan. Hindi raw siya naniniwalang malapit nang pumutok ang bulkan dahil hindi pa lumalabas ang mga senyales na magsasabing malapit na nga itong sumabog. Yan ang baboy ramo, bumababa na yan, ang mga usahas, bumababa. Kaya ang palatandaan ng mga taga dyan sa puno ng mayon. O, kaya minsan yung kwento din sa amin, pag nagbababaan daw yung mga hayop dyan sa mayon, talagang magsasabog ang mayon. Kabilang din daw sa mga senyales ang pagtuyo ng dumadaloy na tubig mula sa Mount Mayon. Talagang nagtutuyo na, yan ang palatandaan ng mga tao dito na pag nagtutuyo ng mga balon, ang mga ilog nagkukunti na lang ang tubig, talagang maghihirap daw ang mayon. Pero sa kabila nito, hindi pa rin daw naaalis ang alaala niya sa mga nakaraang pagsabog ng bulkan. Ka-experience na ako nung pumatok ang mayon. Maaga noon, naakbot ko, yung nabuhat ko pala, hindi maliit na bata, ito yung unan. Unan talaga ang naalasa ko. Pagdating ko sa unan, ay unan pala, balik naman ako, asawa ko tulog pa. Kaya sabi ko, uy, gising na, nandyan ang bukid. Mamaya, nausunan ka na, patay ka na dyan. Handa naman daw silang lumikas sakaling kailanganin na. Nandyan na po sa bag namin yung mga damit ng mga bata, yung lahat na kakailangan namin sa evacuation, nandyan na po para at least kung pumutok talaga, magsisitakbuhan na kami papuntang evacuation. Sa aming ikalawang araw dito sa Legazpi, ipinakita ng Mount Mayon ang kanyang kagandahan. Konting ulap lang ang bumabalot sa paligid nito. Pero sa kabila ng mapayapang itsura nito, ayon sa PHIVOLCS, ay nagbabadya pa rin ang pagsabog nito dahil kaninang madaling araw nagsimula muli yung quiet eruption sa loob ng bulkan. Matapos ang ilang araw na pananahimik, tanda daw ito na malapit na ang pagsabog. Sa ika-13 araw ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ay hindi pa inililikas ang mga residente sa 6 na barangay sa Legazpi City. Ayon kay Legazpi City Mayor Noel Rosal, hindi pa raw kasi napapanahon. Ang barangays ng Legazpi, we have 70 barangays. Only 6 ang nasa extended 8 kilometers danger zone. Ang pinakamalapit namin is 8, which is Buyuan. Ngayon, pag alert level 3, ang standard operating procedures namin, ever since pa, is on standby yan. Dahil sa sanay na raw ang mga tao rito sa pagsabog ng bulkan, ay alam na raw nila kung talagang dapat na silang lumikas. So these people, hindi naman ganun na ilagay natin doon sa evacuation, bigyan natin ng pagkain, bigyan natin ng bigas, hindi ganun kadali. Dapat, we have to show to them that the danger is imminent. Talagang mag-eruption na. Kasi buhay na namin yan eh. Sino tatanungin nyo nila? Hindi naman kami kailangang sabihan pa. Kahit nga wala ang local government, sabihin kami mismo pwede kaming bumaba eh. Kasi yun naman talaga nangyayari. Ipinahiwatig ni Mayor Rosal na mainam na huwag mag-evacuate ng masyadong maaga para hindi maubusan ng pondo sa pagpapakain ng mga evacuees. As far as Legazpi is concerned, we have a budget, 5% of our IRA is allocated for calamity fund. Today is only about September, no? I would admit na hindi ko kaya ng mga 3 months. Pero anong nangyari dito, under the rules, the local government unang mauna, di ba? Which also Albay did, no? Kaya lang ngayon si Governor medyo na mauubos na, medyo nag-worry siya kasi binaba nila yung mga tao eh. Binatikos ni Mayor Rosal ang pag-sensationalize ng istorya ukol sa Mayon, dahil sa nakakasama raw ito sa ekonomiya ng Legazpi. Siguro, ang kailangan lang natin ngayon na intindihin na hindi masyadong ma-sensationalize, di ba? Kasi baka sabihin yung mga negosyante natin, di ba? Yun lang ang natatakutan namin. Baka, although nandyan yung activities, kasi minsan, mas takot pa yung mga nasa Metro Manila kaysa sa amin. Sana, yung ating mga news clip natin for about this, hindi talaga yung masyadong maapektuhan na yung
economy na natin na matakot na talaga our investors, the business, the activities. Sa kabila nito ay handang-handa naman daw sila sakaling kailanganin ng i-evacuate ang mga tao. Lahat tayo, niintay na natin yung pagsabog eh. Yun ang tinatakutan ng mga businessmen. Pero anyway, ang dito po sa Legazpi, just to assure everyone that we're in control of the situation and we are just awaiting the decision of the PBOX, whether they will extend now to the 8 kilometers. We have to move because hindi natin pwede kontrahin yon. Mamaya, sumabog talaga niyan, sisihin tayo. But for the meantime, we are now readying all the evacuation centers, all the food needed, our health units, mga sa city health namin, and of course, the people who will man the evacuation centers. Sa hotel na aming tinutuluyan ay may nakita kaming 2 foreigners na naghahapunan kasama ang 2 lokal na menor de edad. Sa aming pagsisiyasat ay nalaman naming ang menor de edad na lalaki ang tumayong bugaw. Ang babae na mukhang 14 anyos pa lamang ay dinala sa kwarto ng mga lalaki pagkatapos nilang kumain. Naging atraksyon ng Mayon dahil sa world-famous perfect cone nito. At sa 40 beses na naitalang pagputok nito dahil sa pagiging aktibo sa loob ng ilang siglo, kaduda-duda na rin daw ang kaligtasan sa sino mang nagdanais na makalapit sa bulkan. Ayon sa PBOX, nasa quiet eruption stage na ang bulkang Mayon kung kaya't nagdeklara na sila ng Alert Level 3. Technically speaking, nasa eruption stage po tayo ngayon kasi may mga labang may deposito ng lava, makikita po ninyo. At tayo ay nakita ng aerial survey natin at may record po yan. Yun nga po, ang nasa alert level 3 po tayo, ibig sabihin po noon, within weeks, magkakaroon po ng eruption. Posible raw na ang uri ng eruption ngayong taon ay volcanian. Well, base po doon sa mga parameter na nakita namin, 1984 po yung inaasahan namin na maaaring magbago po, maaaring puro laban na lang ang Strombolian type. Kasi Vulcanian yung inaasahan po namin eh. Ano yung Vulcanian? Kasi combination po yan ng, kung minsan Vulcanian muna, Strombolian muna, tapos Vulcanian. Parang tinutulak niya yung lava, tapos bibigay yung mga gases ng bulkan. Pero matapos magpakita ng pag-aalboroto ng bulkan noong September 12, ay nanahimik ito ng 6 na araw. Parang humihinga siya, sa madaling sabi. Kaya yung parang humihinga na bumababa, tumataas, parang gano'n. Okay. Kaya mayroon po na stage na nagiging po siyang tahimik, nagiging po siyang active. Pero nagsimula muli ang pagkabalisa ng bulkan kung kaya't masusi ang pagmamonitor ng PBOX dito. Ito yung bilang ng mga quake na nare-record ng seismograph natin. At saka yung pangalawa po, yung pagbago ng kulay ng usok. At saka yung paglaki. At saka kung minsan mayroong intensity. Ibig sabihin may puwersa na nag-aaklo sa papunta ng itaas. Yun nga ho, nagbabago kulay from white to dirty white steam. Mayroon po kaming tinatawag na sulfur dioxide emission. Nasusukat din po na instrumento namin yun, dumadami po ang bilang unit nun, no? At yun po, ini-evaluate namin na isa-isa at lahat ng parameter na yun, ini-evaluate po namin para masabi namin kung puputok na isang bulkan o hindi. Ang inaasahan nilang senaryo kapag pumutok na ang bulkan ay tulad daw ng naganap noong 1800s. Ang senaryo po na nakikita natin, maaaring continuous outpouring of lava,
At maaari po, kung tawagin natin yun na strombolian type, ano po. At maaaring vulkan yan na malakas po. Malakas ang vulkan yan, may mga pyroclastic po na kasama po. Dito sa Barangay Padang na bahagi ng Extended Danger Zone ay naghahanda ng mga opisyal sakaling iutos na ang paglikas ng mga tao at iakyat sa Level 4 ang pag-aalboroto ng mayon. Unahin po namin yung nasa 6 to 7 hanggang 8 Extended Permanent Danger Zone, which is mga 90 families po yun. Just in case mag-worst scenario, kailangan evacuate yun, ready for pick-up. Ibig sabihin, nakapak na po yung mga gamit nila, kukunin na lang. Okay, upon hearing of continuous ringing of bell sa aming barangay chapel, babawa po sila sa pick-up point. At para hindi mangamba ang mga residente na baka nakawin ang kanilang mga gamit, dito po sa iniwanan nila, barangay Tanod, saka ako po, ibang kagawad, together with the police, will now conduct a 24-hour ronda to ensure na hindi makapapasok yung na mga would-be magnanakaw. Ang worst-case scenario ni Governor Salceda ay ang tinatawag niyang the surge o ang biglang pagdami palalo ng mga tao sa mga evacuation centers. Maaari daw itong umabot ng 100,000. Kung kaya't pinaghahandaan na raw nila ang mga magiging pangangailangan ng mga evacuees. Mayroong kaakibat na prinsipyo ang pagpapatupad po ng zero casualty code dito po sa amin sa Albay. Kasi sa gitna ng lahat nito ay ang dangal ng bawat tao at yung integridad po ng pamilya. So, ang ginagawa namin para hindi sila uuwi, sinusubukan namin na ma-approximate. As if yung kanilang bahay sa loob ng zone, transport lang namin sa loob ng camp. Pati mga face masks ay pinaghandaan na rin. In Metro Manila. We have already ordered 1.2 million face masks. It will be distributed once it's alert for. Balak ni Governor Salceda na magtatag ng isang permanent relocation community para sa lahat ng taong naninirahan sa loob ng 8-kilometer extended danger zone. 3 bilyong piso ang kakailanganin para sa pabahay sa may 740 pamilya sa 5,600 ektarya. Bagamat dugtong-dugtong ang problema dala ng pag-alboroto ng bulkan, ay may dala din naman daw itong benepisyo. Pwede mo panoorin at napakaganda niya. Pinaka-exciting, pinaka-grandiose display of nature in the Philippines for 2014 and the most important geological event of the country for this year. Nagdadagsaan na raw ang mga turista sa Albay para panoorin ang Mayon eruption. Sinabi ni Governor Salceda na punong-puno na ang mga hotel sa Legazpi ng mga turistang nag-aantay ng pagsabog ng bulkan. Nang sumabog ang bulkan noong July 2009, nakapagtala ng 47,000 tourist arrivals ang Albay. Noong September 26, 2012, ang Hollywood actor na si Zac Efron ay bumisita sa Albay. Kabilang sa mga na-enjoy niyang gawin ay ang pagmaneho ng isang all-terrain vehicle o ATV at paglipad sa chopper upang makita ang tuktok ng Mayon Volcano. Subalit taliwas dito ay ang di inaasahang pagkansela ng COMELEC sa National Goodwill Games na nakaschedule ng November 28 to December 2 dahil daw sa pag-alboroto ng bulkan. Inaapela ni Governor Salceda ang desisyong ito. Hindi naman kumpiyansa si Legazpi City Mayor Rosal sa magandang epekto ng pagsabog ng bulkan sa ekonomiya ng syudad. Siyempre, nandyan pa rin yung duda, nandyan pa rin yung takot. As a matter of fact, some of those supposedly will come for the convention, medyo nag-cancel. No? Kasi eruption pa rin yan eh. Eruption is eruption. Kaso lang, siyempre, we are so siyempre, enthusiastic to promote and to maintain. Kasi Legazpi now is one of the favorite convention cities in the country today. Alam niyo ba, we have about 20 plus convention per year. Kabilang pa sa pinangangambahang negatibong aspeto ng pagpapalago ng turismo sa lugar, ang paglipanan ng child trafficking o maging ng prostitusyon. Sa hotel na aming tinutuluyan ay may nakita kaming 2 foreigners na naghahapunan kasama ang 2 lokal na menor de edad. Sa aming pagsisiyasat ay nalaman naming ang menor de edad na lalaki ang tumayong bugaw. Ang babae na mukhang 14 anyos pa lamang ay dinala sa kwarto ng mga lalaki pagkatapos nilang kumain.
Dahil dito, agad naming pinaalam sa DSWD ang aming nakita. Ang ating 24-hour CCTV, kumbaga kung sasabihin mo, yung community at yung public. So kung may mga ganyan, bibigay nyo sa amin immediately para makarespond ho kami. And then para ito ay ma-prevent. Siyempre, kung nakikita yan siyempre nung sa hotel, ay dapat ini-stop na nila. Di ba? Kine-question na. Ay, mahirap yung nato-tolerate. Di ba? Hindi naman kamag-anak. Then dapat magtatanong na rin. Sa kabila nito, plano ni Governor Salceda na gawing mas accessible ang Albay sa pamamagitan ng ilang infrastructure projects. Unang-una yung airport gusto matapos. Pangalawa, sana yung South Line ng North-South Railway Project ay matupad. This is a 340 billion National Railway Project. Yung South Line po niya hanggang Matnog. Para po ang pagpunta ng Maynila mula Legazpi ay 3 oras lang. Siguro mga freeway system. Kahit magsimula muna dito sa amin sa loob, sa Bicol, mula Naga, papunta sa Pulangi at siguro sa Legazpi. At siguro isang freeway tollway mula Lucena papunta ng Limana para yung pag magdadrive ka mula Manila papuntang Bicol wala pa 5 oras. Ang panalangin naman ng mga residente ng Albay ay maging ligtas sila sa kabila ng napipintong pagputok ng bulkan na lubhang makakaapekto sa kanilang pamumuhay. Iniring na lang po namin sa Panginoon, sana kahit ganun yan, daan-daan lang na bumaba yung apoy, parang hindi pabigla na pumutok. Hindi ka raw totoong nakarating ng Albay kung hindi mo nakita ang mayon at natikman ang pinangat. Bukod sa tao, residente at ilang infrastruktura, isa raw sa mga nakaambang maapektuhan sa pagputok ng bulkang Mayon ang isa sa pinagmamalaking putahe ng probinsya ng Albay, ang laing o ang tinatawag dito na pinangat. Sa dami na ng mga turistang nahalina sa natatanging ganda ng Mayon Volcano ng Albay, isa rin sa pinananabikan at dinarayo pa ng mga karatig probinsya at maging ng mga balikbayan ang ipinagmamalaking tong Tatak Albay, ang pinangat. Hindi ka raw totoong nakarating ng Albay kung hindi mo nakita ang mayon at natikman ang pinangat. Dito sa bayan ng Kamalig, hile-helera ang mga tindahang nagtitinda ng pinangat. Pero ang isa raw sa mga pinakasikat, ang pinangat ni Mang Dads ni Seryo o Mang Dads. 1999 raw na magsimulang ipatikim ni Mang Dads ang kanyang bersyon ng pinangat. Mula rito, unti-unti na raw nakilala ang kanyang produkto hindi lamang sa probinsya ng Albay. Nakarating na rin daw ito hindi lang sa Maynila, kundi sa ibang bansa. Kung pinangat nyo, na ibebenta nyo, hindi lang dito sa Albay, kundi kahit sa ibang mga lugar. Oo, saan po kayo nakakabenta ng pinangat pa outside Albay? Ganito po. Bali po pag may mga trade fair, katulad po ngayon, may trade fair tayo ng Manila, yung sa SM Mega Mall. Doon po marami tayong customers na doon namin na-ibenta sa ng customer. Tumatawag ngayon, pag nakabili sila doon, tumatawag na sa akin. Kaya pag bali, by order na niya. Subalit pinangangambahan ni Mang Dads at maging ilang manggagawa ng pinangat ang napipintong pagputok ng bulkang Mayon. Ilan kasi sa mga malalaking taniman ng gabi at puno ng nyog na pangunahing mga sangkap sa paggawa ng pinangat ang maaaring maapektuhan. Actually, apektado po tayo dyan sa pag pumutok yung Mayon, yung gabihan po natin, deligadong masusunog yung mga yun dahil sa yung abo, mainit po yun. Kaya pag na yun, mangungulong yung mga gabi, mag-apektuhan siya, matutuyo. Yung coconut po? Yung coconut, dati na kami apektado noon, nung pakabagyo pa. So,
siguro mga 1 taon pa kami bago makarecover noong minsan yun. So, aangkat siguro kami sa ibang lugar. Kaya't habang hindi pa raw pumuputok ang bulkan, patuloy silang gumagawa ng pinangat para hindi raw maubusan ng supply. Pag ganyan na po ang case, ang ginagawa namin, yung mga dating gabi, bago mangyari yung, halimbawa, bago pumutok yung mayon, bukas pumutok yung mayon, lahat ng gabi, pinapakuha na namin yan. Yung iba, niluluto na ng pinangat, yung iba naman hindi maluto dahil sa dami, pinapatuyo na. Ginagawa na namin yan ng laing. Yan na yung laing. Ano po bang kaibahan ng laing at pinangat? Okay. Ang pinangat po, yung fresh na gabi, yung ano naman, yung laing, yung tuyo yun, pinatuyo na gabi or carolage, yun ang ginagawa namin na laing. Yung pinangat, yung fresh. So may posibilidad po na magka-shortage ng pinangat at laing? Maaari, maraming possibility niyan dahil unang-una, ang main ingredients nga natin ay yung carolage tsaka yung nyog. Kaya pag pumutok naman yun, sigurado, shortage yan. Mawala tayo ng supply niya. Magkukulang. So, ginagawa nyo na ng paraan kahit pa paano? Sa ngayon po, nag-i-stock na ako. Gumagawa na ako ng mga stocks ng pinangat para, just in case, pero kukulang kahit ganong stock mo kasi pag dumarating yung mga peak time na yan, halimbawa, ngayon mag-prepare ang ng mga patay, di ba? Ngayon, maraming umuwi, galing ng Manila, hindi from Bicol ulit. Pagbalik nila, volume ng pinangat ang dala nila, pangpasalubong nila. Kaya talaga nawawala. Kahit hindi pumutok yung bagyo, yung mayon, nabubos talaga yan. Nagkukulang talaga yan. So, mas lalo? Mas lalo. Mapalad tayo at pinayagan tayo ng masilip kung paano nila ginagawa itong famous pinangat. Paano po ba? Ikwento niya sa amin yung mga ingredients at saka paano yung proseso. Okay. Actually, yung ingredients natin, dito na po siya kasi gumagawa na kami ngayon. Kanina bago kayo dumating. Yung ingredients dito, nandito na sa loob yung kakanggata, tapos yung luya, bawang, tapos tanlad. Nandun na po siya. Ngayon, may sili na to. Kanina kasi yung ulam. Nandiyan na po siya lahat. Yan ang gagawin po natin. May ginayat na tayong gabi. Lalagyan natin ng mga 3. Itong ganito. Tapos papasok natin ng ginayat na gabi, ganon. Lagyan natin ng pangsaw. Ito yung dried fish, yung tabango ko po. Para pampalasa ng ano dun sa malutin po natin siya. Ganyan. Ito na po. Lalagyan natin dito sa ano. Dito. Kapatong-patong na po siya, madam. Yung pagpatong niya, para nakaano siya, para yung ganito yung patong, para pag kulo, hindi siya nakaganyan. Para sa luto lahat ng pinangat. Lahat ng Dahil sa laki ng industriya ng pinangat sa Kamalig, ilang beses na raw silang naimbitahan na itanghalang pinangat sa mga food fairs sa iba't ibang mga lugar. Dagdag pa rito ang taunang Pinangat Festival na ipinagdiriwang tuwing Hunyo. Yung Makers Association, kung pagsasamay, nakakatulong kung saan nakakatulong. Unang-una po baling. Kasi ito marami na rin tayo mga ikakaroon mga empleyado, mga nagluluto, nagbabalot. Kaya, kumbaga sa dito lang sa amin, marami na rin silang natutulungan na mga tao para magkaroon din kabuhayan sila. Katulad yung magmula sa pagtatanim ng gabi hanggang sa paggawa. Kaya marami pong tulong na nagagawa. Hindi raw maiiwasan ng mga taga-Albay ang pagputok ng bulkan. Subalit ang naiwang sarap at nakagawi ang recipe ng pinangat ang tunay na angat na angat. Larawan ng katatagan, lakas at kapangyarihan. Ito raw ang mga katangian ng Mayon. Mga paglalarawang humahamon at sumasalamin sa mga residente at probinsya ng Albay. Katatagan sa bawat suliranin at pagsubok. Lakas ng loob sa gitna man ng kalamidad. At kapangyarihang hindi kayang manlamang. Wala pa sa kakayahan ng tao maging ng siyensya ang magdidikta kung kailan muling magpaparamdam ang bulkan. Ang tanging posible raw na ating magawa ay ang palaging maghanda at maging ligtas sa gitna ng hindi inaasahang kalamidad. Magandang gabi. Para po sa inyong komento, mungkahi at suhestyon sa aming programa, maaari po ninyong itong ipadala sa pamamagitan ng aming Facebook at Twitter accounts. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Ito ang pinalawak na pagbabantay at pagbusisi sa mga usapin at isyu ng bayan ng The Veronica Chronicles.